Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Usapin tungkol sa pagpapatawad. Sabihin nyo nga po, pagpapatawad. So, umabot ba sa punto na sinabi mo na sa iyong sarili na hindi ko na siya mapapatawad kahit kailan? Mamatay man ako, hindi ko siya patatawarin. Umabot ka na ba sa puntong yan? Kasi pwede nyo nang bawiin kung sakaling nakapagbitaw ka na ng salita na hindi mo siya mapapatawad kahit kailan. Kung sino man yan, no? Ano man ang nagawa niyan sa iyo. Kasi baka pagdating ng araw na harap tayo sa Diyos, hindi ka rin mapapatawad ng Diyos. At gustuhin mo mang magpatawad, hindi mo na magagawa yan. Ko alam kung ano ang pinakamatinding ginawa sa iyo ng tao o ng isang tao para umabot sa punto na hindi mo siya mapatawad-tawad. Na kung tutusin, kung titingnan natin, may bahagi ka rin naman doon sa kasalanan. Yung ginawa sa iyong kasalanan, may bahagi ka doon eh. Isipin mo lang, no? Hindi ko alam kung ano mga kasalanan ninyo o kasalanan ng ibang tao sa inyo na may kasalanan ka rin. Ang kadalasan lang, nafo-focus tayo sa
kasalanan niya sa iyo. Ang hindi mo nakikita ay yung bahagi mo sa paggawa niya ng kasalanan sa iyo. Minsan kasi nakukonsinti natin. Balikan natin ng konti ang Ebanghelyo nung nakalipas na linggo. Ang sabi ni Jesus, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo, kausapin mo. Kung makinig siya, magbabalik ang inyong ugnayan, ang inyong relasyon. May ibabalik mo din siya sa Diyos. Kung hindi makinig, magsama ka ng tutulong. Kung hindi pa rin, magsama ka pa o dalin mo na ito sa simbahan o sa komunidad para sikapin pa rin na maayos kayo. Pero sadyang may mga tao pong ma-pride na kahit na alam ng may mali, hindi pa rin yan magsusorry. Malinaw po ba? O ngayon, sa usapin dito, lumapit si Jesus, ilang beses ko pong gagawin yan? Ilang beses? Sinadjust niya, 7 ba? Okay na po ba yung 7? Sabi ni Jesus, wala akong sinasabing 7. Total, nagbigay ka ng number, sige. 70 times 7. Sino magaling sa math? 70 times 7. Ha? Ha? Ilan? 70 times 7. 49? Bumaba? 490. 490. Sige nga, nakakailan na ba yung taong hindi mo mapatawad? 491 na ba? Para sabihin mo, Lord, okay na, 491 na. Sabi mo naman, 490 lang eh. Meron bang taong makakagawa ng higit sa 490 na kasalanan? Ilan na ang kasalanan ng tatay mo sa iyo? Either pinagpalit kayo, iniwanan kayo, inabandon na kayo, ano pa? Ilan na ang kasalanan ng anak mo sa iyo? Inupitan ka nung bata siya, yung tuition fee ay winaldas. Ilan na? Para umabot sa punto na ikinamatay na ng karamihan ang kasalanan. Minsan alam nyo, sa mga kanina lang, 4 na patay na ako, no? Na bilines. At naalala ko ulit, no? Minsan, kapag sa burol o ililibing na, ang lakas-lakas ng iyak ng mga tao habang tinitingnan yung labi nung namatay. Inisip ko, ano ba ang dahilan? Dahil hindi ka nakahingi ng tawad o hindi mo siya napatawad? Kasi kahit sigawan mo yan, hindi na yan magsasalita. Ngayon tayo, buhay pa. Kailangan bang umabot sa punto na kung kailan siya namatay, kung kailan nakahiga na doon, nahihimbing na. Hindi ko lang alam kung mahimbing, no? Kasi ang taong namatay sa galit, hindi yan matatahimik. At ang taong namumuhay sa galit, kasalanan yan. Yan ang pinaalala sa atin sa sulat ni Sirach sa unang pagbasa. Ang puot at pagngingit-ngit dapat kamuhian. Kasalanan niyo. Sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Damay tayo. Kung namatay siya na may ginawang kasalanan sa iyo at hindi mo pinatawad, may bahagi ka sa kasalanan na yan. Ngayon, sabi ko nga kanina, hindi ko alam kung gaano ka nasaktan ng isang tao para isara mo ang pinto na magpatawad. At sabi mo, hindi ko siya mapapatawad. Okay, tandaan mo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Sa narinig natin pahayag sa Ebanghelyo ni San Mateo, kaya tayo pinatatawad para tayo rin ay magpatawad. Hindi pwedeng humingi tayo ng tawad, pero tayo ayaw natin magpatawad sa taong nakagawa ng kasalanan sa atin.
Ano ba, utang? Hindi ka binayaran? Ano ba? Ano bang kasalanan yan? Pinabayaan kayo ng magulang ninyo? Pwedeng nung unang kasalanan nila yon. Pero kung hanggang ngayon, sinisisi mo sila kaya ka hindi umasenso, kasalanan mo yan. Malinaw ba? Kasi kung sasabihin nyo na naman, Father, nahihirapan po akong magpatawad. Basahin mo ito ulit. Okay, nahihirapan ka, aabutan ka ng oras. Ano minsan naisip ko, kaya yung sinasabi ninyong, Father, bless niyo po yung bahay namin kasi may nagmumulto. Hindi nagmumulto. Nagpaparamdam lang yan na patawarin mo na. Nasa libingan na ako, hindi mo pa ako pinapatawad eh. Gusto ko lang naman humingi ng tawad. Hindi naman kita sasaktan. Kasi ang multo hindi na yan makakapanakin. Gusto lang niya magparamdam, uy, patawarin mo na ako, please. Kaya lang, ikaw naman, layo ka ng layo. Takbo ka ng takbo. Kaya habol naman ng habol sa iyo ang multo. Pero yun lang naman, multo lang naman yon ng nakalipas. Multo ng yung karanasan mo. Ingit, minsan yung galit mo, laging nare-refresh. Sa inyo po, mga asawa ninyo, na mayroon ng ibang kinakasama. Ikaw, namumuhay ka pa rin sa ngit-ngit. Ngayon, alam mo na kung bakit ka iniwan. Kasi yung mukha mo, nakasambakol lagi. Diba? Okay, gusto niya doon, okay. Pero wala akong galit sa'yo, pinapatawad kita. Pero okay, gusto mo masaya, masaya rin ako. Anong gagawin natin? Tandaan natin ulit, ha? Pinakamensahe nito, pinatatawad tayo ng Diyos. At sa Diyos, wala nang ilang beses ka nagkasala sa akin. Wala eh. Kasi sa bawat paghingi ng tawad, back to zero. Back to zero. Ganun ang Diyos. Pero, tandaan natin, may hustisya na ipagkakaloob ang Diyos. Pero ang susunod dyan, may habag ang Diyos. May hustisya para sa mga ayaw magpatawad. May habag ang Diyos para sa mga nagpapatawad. Amen?